yung relationship sa akin nag-deteriorate, ay madadamay pati yung kapatiran. I was hoping, personal lang yan, pwedeng kalimutan, pwedeng isang tabi. Ang importante, tuloy-tuloy yung paglago ng kapatiran. But what I can see, kung meron tayong natanggap na magandang pahayag sa Panginoon, may natanggap tayong magandang pero at the same time, sumabay ang lukewarmness. Sumabay ang relaxed spirit. There was even a time, pero I'm not gonna go into details. Hindi lukewarm. Nicolaitan talaga, laban talaga, palaban talaga, sisiraan ka talaga, wawalain talaga. So, I've seen those spirits. Of course, personal aside, I leave it to God. If He will let it continue, or let it be, it's Him naman who called us. Pero, sa miracle, by the miracle Son of God, hindi man talaga nawala. Dumaan lang talaga sa butas karang na parang muntik na mawala. So, ngayon, we can imagine na, okay naman lahat No. Certified seed, 2 seed sumabay. Anong seed? Yung certified seed at saka yung seed na hindi certified, yung tahip, yung pansiramdam mo, yung sa turo ni Per Jackson o Per Burnham, hindi sa Diyos, pero kasabay. Nasundan nyo? Pag sinabing kasabay, after the revival, dumating ang pagsubok. Pagdating ng pagsubok, dumating ang deterioration. Ibig sabihin, may mga casualties. May mga, yung focus, yung drive na wala. Kung dati mahigpit, ngayon relax na. I'm not saying only on that period. Maaaring individually, may sarili kayong church ages ninyo. May sarili kayong, siguro may nakilala kong family na ang sigasig dati, ngayon medyo relax na. Ang problem, hindi ma-realize, saan ba nagkamali? Yan ang kailangan i-realize. Open enough na huwag lang emotional kung ikaw-confront privately. By the way, madalang ako madalang ako may ma-counsel talagang family. Okay? The few na meron is, yun nga, yung time, reaction. You cannot talk about things na sensitive na so, may blank wall talagang barado, hindi na makatagos. Substitute na lang yung ibang achievements para wag na ituloy. Of course, personally, hindi ako namimilit, kaya ayoko ituloy. Ayoko magkaroon ng samaan loob Pero, it's an emergency. Hindi siya dapat pabayaan. It's an emergency. So, konti lang nagtaas ng kamay. Ito yung gusto ko sabihin. I was hoping, hindi ngayon, previous years dun sa Painaan, ewan ko sa Beverly, pero sa Painaan, I saw na hindi kaya i-testimony. Siguro kaya, pero nakita ko walang gana. Ang pagpunta sa camp meeting ay pasyal. Hinahatod ko emphasis yung interview sharing. Temporarily successful sa Painaan. Pero kailangan talaga, the parents should take it upon their shoulders para maningil. Survey tayo. Ako maniningil. Mga magulang, taas ang kamay, nung mga nagsingil ng kanilang anak kagabi o kaninang umaga sa mga na-interview na ka-sharing. Taas ang kamay. Mga magulang. Bukod sa magulang, mga ministro o elders o workers sa church o deacons. Taas ang kamay. Huwag baba. Straight. Pag-counted, straight para makita. Wala. Tutuloy yung taas. Gusto ko lang nun. Taas ang kamay. Lingon kayo. Hanapin nyo. Sino yung nagtaas kamay? Isa. Sino pa? Dalawa. Isa. Dalawa. Kaya straight para makita. Sino yung pangatlo? Tatlo. Apat. 5. 6. 7.
Okay, I'm talking of the population na may alam dun sa level ng teaching or training na yan. How about the rest? Nakuha nyo? Do you put it in your heart na hindi namin nagawa, pero mayroon bang utang sa puso? O okay lang? Basta masaya kayo, okay lang. Basta nakapasyal kayo, okay lang. Pinag-uusapan ko yung damdamin na mabangong samyo sa Diyos. Ibang klaseng kauhawan na to eh. Tungkol na to sa pamilya, tungkol na to sa ministry. Buti may nagtanong. Ang unang-unang kauhawan ng Diyos, ikaw ay magtanong. Of course, hindi mo na matanong direktahan Diyos. Siya gagamit, nandun na yung role ng manggagawa. Maraming manggagawa sa buong mundo, nandun sila para sumagot sa tanong ng Diyos sa Kanya. Of course, whether partial or complete or progressive, lahat ng nagsasagot ng tanong sa buong mundo, nilagay ng Diyos yan dyan. Kahit nga pastor ng Oneness and Trinitarian Denominations, kailangan kayo magtanong dyan. Nilagay, para sa atin nilagay sila ng Diyos dyan para tayo na magmamana ng kaligtasan ay magtanong din sa kanila. Ako, siyempre, yan ang unang issue sa akin nung galing sa Binondo. Nung naipit ako sa Mapua, maraming Christian organization dun. Nagtanong ako, kung di nagtanong, naghanap ako ng sagot. 1 Peter 3:15. Maghanda kayo ng sagot. Ngayon, taas tayong kamay. Sino ngayon ang gusto maghanda ng sagot? Yung gusto, hindi sinabi ginagawa niyo na. Sino ang nais maghanda ng sagot? Taas kayo ng kamay. 1, 2, 3. Ulitin ko yung tanong sino ang gusto tuparin ang 1 Peter 3:15? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4. May sasabihin ako. Naintindihan ko naman, okay lang naman ang honesty kung hindi lahat magtaas. Kasi wala to sa pilitan. At maganda nga yung honesty para maintindihan natin ang real score. Mapaliwanag. Ngayon, pinapaliwanag ko 1 Peter 3:15, pero hindi yan ang main topic. Part ng topic na hukom sa Berean yan. Kaligtasan to. Yung 1 Peter 3:15, it's your personal relationship with Christ. It's just so happen, hindi lang natin naintindihan, ay kailangan bang ganito ang personal relationship ko with Christ? Naka niya? Kailangan pala with your personal relationship with Christ is to be able to answer lahat ng gusto magtanong. That means to say, lahat ng any issue na naging issue na, hindi nyo dapat iniiwasan. Ang trabaho ng pastor dapat busy-busy, hindi relax na relax kasi ang dami dapat tanong ng miyembro sinasagot niya. Minsan hindi pa niya kaya sagutin, magtatanong pa siya sa iba. Yan yung active. Yan yung normal na malusog na ministry. Kaya nga sabi ko, sintomas yan. Whether on your family level or your church level, sintomas na yan, or your marriage level. Sintomas yan. On your personal level, sintomas na yan. Naghihingalo ba tayo o hindi? Tayo ba yung ninakawan sa daan, binubog at naghihingalo, iniwang naghihingalo? O tayo yung mabuting Samaritano na may dalang langis? Yung Samaritano na may dalang langis, yun ang Berean kasi yung mukhang, talaga sacerdote at Levita. Mukha lang silang pwedeng tumulong. At alam ko kaya nilang tumulong pero wala silang ganang tumulong. Wala silang concern doon. So, para sa mga hindi nakakaintindi, isulat nyo sa notes ninyo. Of course, naintindihan natin pagbaguhan, hindi naman maintindihan yan eh. So, I appreciate your honesty. Huwag nga kayo magtaas ng kamay. Kunwari, wala pa kayong intention o plano maggawa niya. So, ngayon ang exhortation, ngayon ang himok, isulat ninyo, you need to do that as part of your personal relationship with Christ. Yan ang exhortation ko sa inyo. Sasagot na ako ng tanong, medyo naghalo yung tanong sa, ko, okay lang.